po ako na magandang hapon sa bawat isa sa atin at umaasa ako na nawa hanggang ngayon ay mainit pa rin ang ating pong pag-ibig at pananampalataya sa ating Panginoon kahit na marami tayong pinagdaraanan ng mga pagsubok o mga kabigatan. Meron pong nagtanong na atheist ng ganito sa isang Christian na nag-share ng gospel sa isang campus. At ganito po ang kanyang pagkakasabi. Kung pareho lang din naman pala ang unbelievers saka ang Christians na dumaraan o nakakaranas ng sufferings, trials, or testings, bakit kailangan ko pa bang maging Christian? Sa totoo lang, yung tanong po na yan ay nakakagulat. Pero alam niyo po mga kapatid, napakaganda ng naging sagot nitong Christian na nag-share sa campus. Kaya lang, hindi ko muna sasabihin sa inyo at gagawin ko munang suspense ito na sa ganon ay patuloy tayong makapag-focus at hintayin natin kung ano yung magiging sagot nitong Christian na ito sa bandang huli. Ang gagawin ko ay ibabalik ko sa inyo yung naging katanungan nitong atheist. Sa palagay po ninyo mga kapatid, kung tayo ang tatanungin, ano kaya ang masasabi natin dito sa atheist? Ano kaya yung magiging sagot natin? Kaya natin panindigan? Ma-justify kaya natin yung ating naging decision na maging Christian? Ano sa palagay ninyo ang maaari nating ibigay na tugon sa Kanya? So bago ang lahat, nagpapasalamat ako sa ating Diyos na dahil sa Kanyang kabutihan at sa Kanyang pag-iingat sa ating lahat, especially nung panahon po ng bagyo at pagbabaha na nangyari kamakailan lamang. Salamat sa Diyos. At isa na namang malaking pagsubok ang ating pong nalampasan, ating pong nakayanan. Sa totoo lang, nasubok po ulit yung faith o yung pananampalataya, hindi lang marahil ako, kundi ng karamihan sa nakaraan po na itong kalamidad. Maraming talaga nabigla at hindi po siguro matanggap ng maluwag sa damdamin yung mga nangyari na mabibigat na sitwasyon. At marahil marami sa atin ay nakaranas din ng panghihina ng kalooban, panghihina ng katawan dahil sobra naman po talaga nakakapagod. At hindi lang yun, marahil may mga pagkakataon na tayo po ay nagrereklamo na rin dahil po sa mga hindi natin inaasahang mga pangyayari. At para sa ating pong mensahe sa hapon na ito, ating pong pag-aaralan ng issue na may kaugnayan sa pagsubok o testing. Ang sulat po ni James ay akma para malinawan ang issue sa pagsubok o trials na dumaraan sa mga tao, especially sa mga Christians. Naangkop ito sapagkat itinuturo ng sulat ni James ang tamang paraan o hakbang sa pagtugon sa kinaharap na paghihirap o mabigat na pagsubok. Para sa Panginoon, mga kapatid, ang mga trials o testing ay ibinibigay sa mga mananampalataya hindi para paglaruan ang ating damdamin at ang ating mga buhay. Hindi po sadista ang ating Diyos. Hindi siya malupit. Ang Diyos na ating sinasamba ay mabuti at mayroon siyang magandang layunin para sa bawat isa sa atin. At maging sa panahon ng pagsubok, natitiyak ko na mayroon siyang magandang plano para sa bawat isa sa atin. Ang mga trials na dumarating sa atin ay paghahanda ng Diyos para sa ating kabutihan, sa ating katatagan, sa ating katagumpayan, at sa pagpapala sa darating na kinabukasan. Ang titulo po ng ating mensahe sa hapon na ito ay Growing Deeper in Faith Through Trials.
Madalas kapag may pinagdaraan ng mabigat na pagsubok sa buhay, ang madalas nating naririnig ay yung mga daing at reklamo. Reklamo dito, reklamo doon, hanggang sa huli nagrereklamo. Ang ganyang asal ay hindi po nakapagdadagdag o nakakatulong para resolbahin ang problema o ang pagsubok. Hindi rin ito nakapag-aambag sa pag-unlad ng ating pagkatao. Kung ikaw ay Christian, dapat iwasan mo ang magaya sa mga ganitong tao sapagkat wala itong mararating. Bilang isang Christian, ang pagkakaroon ng positibong pananaw pagdating sa mga pagsubok o trials at maging sa mga sufferings ay napakahalaga upang maging matagumpay ang buhay Kristiyano. Ang sulat ni James ay inadres po niya sa mga kapwa niya Jews na naninirahan sa iba't ibang lugar na nasa labas ng Israel. Mga Jewish Christians na kinamumuhian ng mga tao sa mga lugar na kanilang kinatatayuan o kanilang tinitiran sa foreign land. Mga biktima sila ng hatred. Hated sila dahil sila ay mga Jews. Alam naman natin na mayroon pong matagal na history ng hatred ang ibang lahi sa mga Jews, katulad po ng mga Egyptians, katulad ng mga Canaanites, katulad po ng mga Edomites, katulad din ng mga Philistines. Galit sila sa kanila. So, sanay na sila sa ganiyang mga eksena. No? At hindi lamang, alam nyo po, hindi lamang ibang mga lahi ang sa kanila ay nagagalit, kundi maging ang mga kapwa nila Hudyo ay galit sa kanila. Bakit? Sapagkat sila po ay mga Christians. Because they were Jewish Christians, their fellow Jews hated them so much. Imagine po ninyo kung gaano kahirap ang kanilang sitwasyon at ang kanilang buhay. Para silang mga daga na nagtatago sa maliit at masikip na lungga na natatakot lumabas at natatakot nangangamba sa kanilang kaligtasan. Kaya nga sila po ay sinulatan nitong si James. Si James po na sumulat na ito ay ang half-brother ng ating Panginoong Jesus. Siya ang kauna-unahang pastor ng church sa Jerusalem at siya ay kilala sa pagkakaroon ng isang malakamelyong tuhod dahil sa kanya pong debosyon sa pananalangin. Si James ay sumulat sa kanila upang sila po ay palakasin, para bigyan sila ng encouragement at upang magpatuloy ang mga kapatid sa kanila pong pagtitiis alang-alang sa pananampalataya at alang-alang sa naghihintay na gantimpala na igagawad ng ating Diyos sa kanilang pagtatagumpay. So how can a Christian grow in faith? By trials. Isang tanong na parang napakahirap sagutin. Paano nga ba ang isang Kristiyano ay lalago sa kanyang pananampalataya sa gitna ng napakaraming mga pagsubok? So, mayroon tayong 3 punto sa hapon na ito na pag-aaralan. May iksing mga puntos lamang, but hopefully, this will leave a mark sa atin po at patuloy na maaalala natin at makapagbibigay ito sa atin ng karagdagang karunungan sa pagharap natin sa mga pinagdaraanan at daraanan pa nating mga suliranin o pagsubok. So, ang unang punto ay makikita natin sa verse 2. So the point is, how can a Christian grow in faith by trials? Number 1, a Christian should have a right attitude in trials. Kailangan ang isang Kristiyano ay mayroong maayos at tamang pag-aasal o attitude sa mga pagsubok na sa kanya ay dumarating. Ang sabi po ni Dr. Warren Wiersbe, isang kilalang Christian book author at isang preacher, ang sabi niya, outlook determines outcome and attitude determines actions.
Kung ating susuriin po ang kanyang sinabi, ang punto lamang niya ay simple. Kung ano ang iniisip ng tao, ayun ang kanyang gagawin. Kung ang tingin niya sa mga pagsubok o testing ay negatibo, iisipin niyang pabigat lamang ito, pahirap lamang ito sa kanya, at ito ay hindi mabuti o masama. Ngunit, kung iisipin ng isang tao na ang testing o ang suffering ay opportunity para siya ay matuto, then iba po ang magiging epekto nito. Ang rason ng pagsulat po ni James sa mga kababayan niyang naninirahan bilang dayuhan sa iba't ibang bansa ay upang bigyan niya sila ng encouragement o tapang sa gitna ng kanilang mahirap at mabigat na sitwasyon. Marahil ay umabot na sa kanya ang balita na marami ng mga kapatid doon ang hindi lamang nagsasuffer, kundi nanghihina na rin, discouraged na rin sila. At maaring umabot na rin sa kanya ang balita na may ilang mga nagre-reklamo na dahil sa kanila pong nararanasan na kahirapan. So ang advice o ang payo ni James sa kanila ay mababasa natin sa verse 2. Ang sabi niya doon, "Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds." Nagbibiro po ba si James dito? Hindi. Ang point lang niya ay magiging magaan at magiging madali ang pagtanggap sa mga hamon at pasakit sa buhay kung may tamang attitude ang isang tao. Ang tamang attitude ay malaki ang magagawa sa development ng personality at maging sa maturity ng faith ng isang Christian. Tandaan natin, ang mga trials ay instrumento ng Diyos para sa mga Christians upang i-humble at upang ipakita na rin ang kaningningan at kaluwalhatian o ang glory ng Diyos. Kung iisipin na ang mga sufferings o ang mga trials ay galing at paraan ng Diyos para palakasin at hubugin ang isang mananampalataya sa tamang pananampalataya, then dapat na ikagalak niya ito. Dapat na ipagpasalamat niya. Halimbawa nga po nito ay si Job. Ang pinagdaanan na pagsubok sa buhay ni Job ay maituturing na isa sa pinakamahirap at pinakamalala at pinakamabigat na pagsubok na ibinigay sa tao. Subalit, ano po ang nangyari sa kanya? Hindi siya pinanghinaan ng kanyang espiritu at ng kanyang kalooban. Sa halip, ang ginawa niya ay nagpuri sa Diyos at nagpasalamat. May mga taong nagagalak kapag nakaalpas na sa mabibigat na pagsubok. O kaya naman ay kapag nalusutan niya ang pagsubok. Ngunit ang payo po ni James ay ganito: habang nasa gitna ka ng pagsubok o habang napapalibutan ka ng mabibigat na pagsubok, magalak ka pa rin. Rejoice. Ang maganda dito kay James, kapag po siya ay may sinabi na isang bagay tulad ng magalak, o consider it pure joy, kapag meron siyang binanggit na o isinuggest sa kanila, ay asahan mo na mayroon siyang ilalatag na mga paliwanag o kadahilanan. Nasabihin niya na consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Ipinaliwanag niya ito dito sa mga verses 3 hanggang 4. No? So ito yung ating pong ikalawang points. Gaya ng nasabi ko, maiksi lamang ang ating pong pag-aaral sa hapon na ito. So, ang ikalawa nating punto ay ganito: Christians should know the advantage of trials in the growth of faith. Kailangan malaman ng mga Kristiyano ang advantage o ang kalamangan ng mga pagsubok sa paglago sa pananampalataya ng isang Kristiyano o sa pananampalataya niya. Basahin natin yung verses 3 to 4. Sabi doon, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking
anything. Sinasabi ni James na magagawa ng isang Christian na harapin ang mga pagsubok o kahirapan o sufferings ng mayroong kagalakan sapagkat may malaking pakinabang ito o mayroong advantage ito sa paglago at pag-unlad ng kanyang pananampalataya at ng kanyang espiritu. Ang mga hinaharap nila at ang mga darating pang mga trials, kung magiging maayos at tama ang pagkakahawak nito, ay nagbubunga ng katatagan at tibay. Stability and strength. Nagbubunga na ang mga testings ng resilience and endurance. Actually, ito ay hindi na po bago sa kanila. Hindi na ito bagong katuruan. Kasi kung mapapansin nyo, sinabi nga po niya, because you know. Parang sinasabi niya, alam nyo na to, pinagdaanan nyo na to, naranasan nyo na to, dati pa. Hindi na ito bago. Everybody knows this. Na walang pakinabang ang taglay ng lakas kung hindi naman ipadadaan sa mabibigat na pagsubok o testing. Parang sinasabi dito ni James na kahit ano pang ganda o tibay na sinasabi ng isang bagay, kung ito ay hindi padadaanin sa pagsubok o hindi ito susubukin sa pamamagitan ng pagbibigay ng pressure o ng bigat, wala itong pakinabang. Hindi nito malalaman kung ano yung kanyang lakas at ang kanyang tibay. Para lang sa isang alahas, makikita lamang ang halaga o ang value nito kapag pinadaan ito sa apoy. Subalit kung hindi ito pinadadaan sa apoy, ito ay mabuti lamang o maganda lamang na koloretes o pamporma. Hanggang doon lamang siya. So ang masasabi natin, ang unang advantage ng testing sa isang believer o Christian ay perseverance. Kapag sinasabi nating perseverance, ito ay tumutukoy sa staying power. Dito, itinutukoy nito yung staying power ng pananampalataya, ng isang mananampalataya. Staying power sa iba't ibang uri ng pagsubok na ibinibigay o ibinibigay o kaya naman ay isinusupply sa kanya. At obviously, kaya sinabi po ni James na may advantage and testing ay sapagkat may objective ang testing na ibinibigay sa atin ng Diyos. May goal, may isang konkretong layunin na sa buhay natin na naglalayon na palakasin at patibayin ang ating pananampalataya. Ang objective o ang goal ng testing sa buhay ng isang mananampalataya ay yung maturity and completeness. Iyon yung sinasabi kanina dito sa verse 4 na kung saan sinasabi, perseverance must finish its work so that you may be mature. Ayun yung word, maturity and complete, not lacking anything. Mga kapatid, hinahayaan po ng Diyos na ang trials ay manatili dito sa ating mga buhay, sa ating pong mga gawain o whatever na areas ng ating mga buhay. Dahil ang layunin ng Panginoon ay mahasa tayo at masanay tayo bilang mga Christians. Mahasa tayo na mag-persevere until to the point na ma-achieve natin o maabot natin ang finish line o yung outcome, which is the spiritual maturity or spiritual fullness. Dahil iyon ang talagang nais ng Diyos para sa bawat isang Kristiyano, to reach the full potential, the spiritual fullness, the spiritual maturity of every elect or every Christians. So makikita natin na yung point ng argument po dito ni James na magalak kahit mabigat ang pinagdaraanan o hinaharap
kahit ano pa ang tindi ng pressure ng pagsubok, ay dapat na naroon pa rin ang kagalakan, sapagkat ang layunin nito ay ma-develop sa bawat isa yung Christ-likeness, ma-develop yung katangian ng ating Panginoon sa ating mga buhay, at hindi o maiwasan yung pagiging negatibo at reklamador o kuminsan ay bayolente. Kapatid ni James na hindi madali ang daan tungo sa isang buhay na kumpleto. Hindi madali ang pinagdaraanan para makamit ang tunay na spiritual maturity. Hinahayaan ng Diyos ang mga trials na manatili upang tayo po ay mahasa at upang tayo po ay masanay. Masanay na mag-persevere until na ma-achieve natin, makamit natin, maabot natin yung talagang goal, yung sa finish line, which is yung spiritual maturity or yung spiritual fullness. At iyon po kasi ang layunin ng Diyos at plano sa ating mga buhay. So, like I said, makikita natin dito sa argument ni James kung saan sinasabi niya na dapat magalak ang mga Kristiyano kapag tayo ay humaharap sa mga pagsubok, no? Ay dahil sapagkat ang kanyang layunin dito at nais niyang ipakita dito na katotohanan ay there is something na nadidevelop sa atin when we persevere, when we rejoice in the suffering, no? May isang bagay sa loob natin o sa ating pagkatao ang nadidevelop, ang umuunlad, ang nag-i-improve, at yun ay yung ating pong Christ-likeness. At sa halip na tayo po ay magpatuloy na magreklamo o kaya naman ay maging bayolente, kapag tayo po ay nagiging magalakin, tayo ay nagiging positibo sa mga pagsubok na inihaharap o ibinibigay sa atin, no, ay nakikita natin, no, yung layunin ng Diyos na nagkakaroon unti-unti ng development o pag-unlad. So, batid ni James na hindi po madali ang daan tungo sa isang buhay na kumpleto. Hindi madali ang pagdadaanan para makamit itong sinasabi pong spiritual maturity, yung spiritual fullness, sapagkat maraming hadlang, marami pong mga problema ang nag-aabang para po pahinain o i-discourage ang isang Christian. Kaya nga ipinababatid nitong si James na sakaling hindi natin nauunawaan o hindi natin alam kung ano ang gagawin sa sandali o sa mga oras na katulad ng kanila pong pinagdaraanan, mabigat na pagsubok. Sinabi niya sa verse 5, if anyone lacks wisdom, he should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Kung may trials at testing na bigay ang Diyos, naniniwala ako, katulad ni James, na meron din siyang ipoprovide na solution para tayo po ay magtagumpay. So, for the last point ng ating pong message, mababasa natin sa verses 5 hanggang 12, hindi ko na po babasahin. No? Dito, pinakikita lang that Christians should know that God give assistance in trials. God gives assistance in trials. Una sa lahat, nais ko lamang pong linawin, mga kapatid, na hindi lahat ng bagay na kulang sa pangunawa ay ito ang gagawin. Yung sinasabi na, if any one of you lacks wisdom, he should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Tandaan natin, ang issue po dito na binabalangkas o tinuturo o tinutukoy dito ni James ay may kinalaman
sa mga trials na pinagdadaanan ng mga Jewish Christians noong mga panahon na iyon. Ang punto po ni James ay kung nahihirapan ang isang Christian na maunawaan ang mga nangyayaring kahirapan sa buhay niya, kung sa palagay niya ay wala siyang alam na magiging paraan para malampasan o makayanan ang mga problemang nasa harap niya, pinapaalala lang dito ni James na mayroong assistance o tulong na available mula sa Diyos. Na mayroong ipagkakaloob na assistance ng Diyos kung lalapit lamang at hihilingin ito sa Kanya. Ibibigay ito ng Diyos generously nang hindi po hinahanapan ng kamalian ang sinumang humihingi. Di po ba mga kapatid, kapag sinabi sa atin o kapag yung bagay na yan ay ina-assured sa atin, hindi po ba ito ay nakapagpapataas ng moral at nakapagpapalakas ng espiritu sa panahon ng kahinaan? So, iyon po yung point ni James, na dapat malaman natin na kahit tayo ay dumaraan sa mabibigat na pagsubok, naririyan lang ang Diyos. At handa siyang magbigay tulong, mag-asista sa atin sa panahon na mabigat na at hindi na natin kaya. Ang ginagawa po ng ibang tao, may mga tao o may iba na ang verse na ito, itong verse 5 na ito, ay ginagamit ng hindi po naangkop sa konteksto. Halimbawa, sinasabi nila, ito, pinangahawakan ko ito, kasi kailangan kong malaman ang kasagutan, kailangan ko ng karunungan pag ako ay nagpaplano na ng pag-aasawa. Mali po yun. May mga tao po na ganyan ang ginagawa sa mga teksto o sa mga verses na hindi po lubusan nabibigyan ng hustisya yung tunay na idea. Halimbawa, katulad nga po ng sinasabi ko, pagdating sa pagdedesisyon sa pag-aasawa, ginagamit nila itong verse na ito, na hindi naman ito angkop para doon. Lord, di ko alam kung anong gusto ko sa pag-aasawa, bigyan mo ako ng karunungan. Nahihirapan akong pumili sa... Hindi po ganun. O kaya naman sa pagninegosyo, o kaya naman sa pag-aaral, marami na ako nakarinig na ganyan. Every time na mag-aaral, mag-e-exam, lagi kino-quote itong verse 5 ng chapter 1 ng James, which is hindi po ito tama sa konteksto. Hindi po iyon ang intensyon. Hindi po iyon ibinigay ni James for the intention na lahat ay i-cover nito. Kundi ito po ay itinuturo sa kanila because James intended na malaman ng mga kapatiran na nasa mabigat na sitwasyon o nasa kahirapan na mayroong kapangyarihan ng Diyos, na mayroong kakayahan o mayroong ibinibigay ang Diyos na pwede nating i-avail para malampasan, mayroong solusyon na ibinibigay ang Diyos para malampasan ang malalaking problema o pagsubok, katulad po ng persecution at mga katulad pa nito. Pwede rin naman itong gamitin, halimbawa sa mga problemang mabibigat na may kinalaman sa kalusugan. Pwede po yun. Kung mayroong kaguluhan at tumalalim na po ang hidwaan at di pagkakaunawaan sa loob ng church at nagsasaper na ang kalusugan ng church, pwede po itong gamitin, itong verse na ito na panalangin. O kaya naman kapag nahihirapan na pag-iinitan ka sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral dahil ikaw ay Christian, maaari pong gamitin ito at maaari nating idulog sa Diyos sa panalangin ng may pananampalataya at pag-asa yung ating pong pinagdaraanan na kahirapan o pagsubok. Hindi lamang kaalaman o knowledge ang kailangan ng isang Christian sa panahon po ng mabigat na pagsubok, kundi higit sa lahat,
kailangan niya ng wisdom. Iba po ang knowledge at iba po ang wisdom. Ang wisdom ay nanggagaling lamang sa Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid, I have just learned na ang wisdom na ginagamit sa salitang Ingles ay kapag i-translate o isinalin sa salitang Griego, ang salitang wisdom pala ay equivalent ng Sophias. So kung merong mga pangalan na Sophia, no, hopefully wise nga sila, may wisdom nga sila. So yun ang kahulugan pala ng pangalang Sophia, wisdom. Isang paraan po ng Diyos ng pagkakaloob ng tulong sa mga Christians na naghahanap ng kasagutan ay wisdom. No? Halimbawa nito ay si King Solomon. Wisdom po ang tawag sa naging pasya ni King Solomon sa kanyang pagdedesisyon para resolbahin yung pagtatalo nitong dalawang nanay na nag-aaway dahil doon sa isang sanggol lamang. Wisdom po iyon. Hindi po iyon natututunan sa eskwelahan, kundi iyon ay mula sa Diyos. At dahil doon, dahil ito'y mula sa Diyos, dahil karunungan ito na mula sa Diyos, maasahan mo na ito po ay mariresolba ang anumang kabigatan o pagsubok o problema. Ngayon, ang tanong, paano natin matitiyak na yung wisdom ay pagkakaloob nga ng Diyos sa oras ng trials? Ang sabi po ni James, meron tayong dapat gawin. Una, sabi niya doon, he must believe and not doubt. Kinakailangan na siya'y maniwala, manampalataya at hindi niya pagdudahan. Ibig sabihin nun, hihilingin ng isang Christian ng may kasamang pananampalataya o faith yung kanyang panalangin. Hindi siya dapat lalapit sa Diyos nang hindi buo ang kanyang pananampalataya o hindi buo ang kanyang puso, kalooban. No? Hindi buo ang kanyang pakiramdam. Huwag siyang lalapit sa panalangin sa Diyos ng may kasamang pagdududa o pag-aalinlangan sapagkat hindi niya makukuha ang kasagutan. So, whenever we face trials sa buhay natin, sabi ni James doon, lumapit tayo sa Diyos. Let us ask wisdom from God. Kaya lang, kailangan kasama sa paghingi natin ng wisdom ay naruroon din yung ating paniniwala at hindi pagdududa. Ikalawa, na kailangan natin gawin kapag tayo po ay humihingi ng wisdom sa Panginoon sa oras ng trial, sabi doon, kinakailangan yung hope ay nakikita o buhay na buhay sa kanyang pagtatanong. Hope must be evident in his asking. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, naniniwala siya na hindi siya bibiguin ng Diyos kung hihingi siya ng wisdom sa kanya. Buo ang paniniwala at pag-asa niya na kahit may mabigat na pagsubok, ay maaasahan niya na mayroong relief o tulong mula sa Diyos. Ang trials o testing ay bahagi po ng buhay ng lahat ng tao, maging mga Christians. O sabihin ko na, lalo na ang mga Christians. Ito ay kinakailangan na tanggapin ng bawat isa sa atin, ng buong puso at ng may kagalakan, sapagkat sabi nga, it develops perseverance. Kapag nagpe-persevere ang Christian, something beautiful and something good is growing inside. At yun ay yung completeness and maturity. Kapag tayo po ay nagpe-persevere sa mga trials na binabato sa atin, asahan natin may magandang nangyayari o pagbabago na nangyayari sa atin. Inside and outside. No? Yung completeness, sabi nga dun, yung spiritual fullness and spiritual maturity. We become matured in many things.
kapag tayo po ay nagle-level up, nalalampasan natin yung mabibigat na mga pagsubok na ibinibigay sa atin. At alam nyo po, ang maganda dito, kapag tayo ay lagi nagpe-persevere, trials after trials, nagpe-persevere tayo, napakaganda po ng sinabi ni James sa verse 12 na kung saan ay ikagagalak ng sino mang mga Kristiyano na talagang dumaraan sa matinding pagsubok. No? Ang sabi doon, "Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him." So dito, sinasabi lamang ni James, kung mayroon tayong pinagdadaanan na mga pagsubok, magalak tayo. Sapagkat sinasabi niya doon, itong mga pagsubok na ito ay ginagamit ng Diyos para tayo ay patatagin, para tayo ay patuloy na palakasin at patuloy tayong hubugin hanggang sa dumating tayo sa punto na tayo ay magiging isang kumpletong Kristiyano, magiging isang spiritually matured Christian. No? At sabi niya doon, no? Yun nga po, ito yung goal ng Diyos sa atin. Ang goal ng Diyos sa mga testings and trials na ibinibigay sa atin ay nais niya na magkaroon ng reality o realidad. No? Ang ating pong spiritual being o ang ating spiritual life. No? At pagka dumating na tayo sa punto na yon, kapag ang ating pong ang ating pananampalataya ay patuloy na nag-i-increase, lumalago, nadi-develop, nagmamature. Sabi ng verse 12, he will be blessed. Ang dahilan kung bakit dapat natin pagsikapan ang pag-persevere sa mga testings o trials, hindi lamang para sa spiritual maturity and completeness, kundi dahil mayroong blessing na nakaantabay o blessing na nag-aabang para sa atin. Sabi nga, blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Ano ba itong crown of life na ito? I assume yung sinasabi pong crown of life dito ay yung honor na ibibigay ng Diyos pagdating ng panahon. Parang sa mga estudyante na nagsisikap ng pag-aaral, patuloy na nagtitiis ng hirap sa pag-aaral, at the time of recognition day, they will receive their recognition bilang mga honor students. Parang ganun po yun. Sa mga Kristiyano, kapag tayo ay patuloy na nagpapakatatag at patuloy natin pinagsisikapan na malampasan ang mga pagsubok na ibinibigay sa atin, kapag patuloy tayong nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos at mayroon tayong kagalakan, sabi doon, we will be blessed. God will bless us. Bago po ako magtapos, mga kapatid, gusto ko lamang balikan yung tanong ng atheist doon sa Christian na nag-share sa campus. No? Sabi ng tanong, kung gayon din lamang na ang unbeliever saka ang Christians ay pareho lamang na dumaraan at nakakaranas ng suffering at testing, bakit kailangan ko pang maging Christian? Ano yung naging sagot po nitong Christian na ito na nag-share ng gospel? Ang sabi niya, bagamat pareho lamang na dumaraan o dumaranas ang isang unbeliever at isang Christians sa trials and sufferings, sabi niya, ang kaibahan ay ang Christians na nasa trials o sufferings
ay may pag-asa. Mayroon siyang hope. Ang Christians na dumaraan sa suffering at nagpe-persevere o yung dumaraan sa suffering, hindi tulad ng unbeliever, ay mayroong inaasahang maganda at mabuti na ending. Ang kanyang buhay ay hindi nasasayang. Dahil ang mga testing at suffering na pinagdaraanan ng mga Christians ay ginagamit ng Diyos para sa kaunlaran at kapakinabangan. Which is, totoo po iyon. Iyon ang kaibahan natin sa mga taong walang relasyon sa Diyos. Oo, pumapasok tayo o dumaraan tayo sa mga pagsubok, pero makikita natin na kapag ang isang Christian ay under pressure or under persecution, under trials, iba po ang nangyayari sa kanyang buhay. Something beautiful, sabi ko nga, something good is happening. Nagkakaroon ng transformation sa kanyang buhay. And that transformation ay mabuti. Hindi po pasama, kundi papabuti at papaganda. Mga kapatid, dapat po na matutunan natin o kailangan nating matuto sa mga testings and trials na ibinibigay ng Diyos sa atin. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ito po ay paraan upang patuloy tayong baguhin at pagandahin ng Diyos. Paraan ng Diyos ang mga trials and testings para makakawangis natin ang kanyang minamahal na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po mga kapatid, whenever we face great testings or trials, sabi po doon ni James, count it pure joy. Magkaroon tayo ng kagalakan. And not only that, we need to persevere. Kasi yung ating pagsisikap, yung ating pagtsatsaga, yung ating patuloy na pagtitiis sa mga dinaraanan o sa mga pagsubok na ibinibigay sa atin ay mayroon pong mabuti at magandang ibubunga at mayroong kapakipakinabang na resulta sa buhay spiritual o sa buhay Kristiyano natin. Kaya mga kapatid, huwag po tayo madi-discourage kung dumaraan man tayo sa suffering o sa mga testing. Iyon lamang at nawa ay patuloy tayo na palakasin ng ating Panginoon, patuloy niya tayong bigyan ng karunungan sa mga oras ng ating pong kabigatan at kahirapan. Sa Diyos ang papuri. Magandang hapon mga kapatid. God bless everyone. Salamat po.